guys! Welcome back sa aming treasure hunting quest. At nais ko munang pasalamatan ang isa sa aking subscriber na tumulong sa amin. At kahit nabahaan na ang bahay nyo ay tumulong ka pa rin sa amin. Maraming salamat po. Kung naalala nyo, ang batong ito ay ang tinuturo ng hugis aso na nakaukit sa bato. At nung nalinis na namin ang paligid ng bato, ay may napansin akong patulis na sulok sa isang kanto na parang arrow sign. Mahalaga na mapansin natin ang bawat hugis ng bato. Kagaya nito, maaari itong isang arrow sign na nakaturo sa ibang sign. Kung napapansin nyo, ang pagkapatong-patong ng bato ay parang talagang ginawa ng tao. Dapat ay dahan-dahanin lang natin ang pagbaklas ng nakapatong na bato. Hindi kasi tayo sigurado, baka merong mga delikadong bagay na nakaipit dito. Nakakamangha talaga guys ang mga paggawa ng mga sundalong Hapon noong World War II. Tingnan nyo, parang sinadya talaga ang pagkapatong nito. Kung titingnan natin dito, ay dito nakatutok ang hugis muka ng aso na nakaukit sa bato. Tanging ang mga nakapatong-patong na bato lamang ang nandito. Wala nang ibang bato. Tatapat ng muka ng aso na nakaukit sa bato. Nagawa ng sundalong Hapon noong World War II. At subukan pa rin nating hukayin ang ilalim nitong nagpatong-patong na bato. Baka may makuha tayong clue. Dahan-dahan lang ang paghukay natin sa lupa. Dahil ang bawat bato na ating makasalubong ay ating titingnan at susuriin. Baka may mga nakasulat na sign. Importante talaga na hindi tayo magkakamali sa pagsunod sa mga direction sign na gawa ng mga sundalong Hapon noong World War II. Napapansin ko dito na malambot ang lupa. Parang ito ay nahukay na noon at ibinalik. At nung naabot na namin ang ilalim ng nagpatong-patong na bato, ito ay ang bedrock. Wala ng lupa. Matigas na ang bato na aming mahuhukay dito.
medyo matigas na ang pagpapala ng lupa. Parang ito ay bedrock na. Naabot na namin sa paghukay ang bedrock. Solid na talaga ng bato. Kaya susundin na naman namin ang arrow sign, yung nakapatong na malaking bato. Nandun ang nakaukit na mukha ng aso. At ito ang tinuturo ng arrow sign na nakapatong na bato. Ano sa palagay nyo, mga ka-TH? Ito kaya ang itinuturo ng arrow na nakapatong sa bato? At ano ang ibig sabihin ng circle na bato na ito? 1 metro lang ang distansya nito galing sa arrow sign. Ano kaya ang nasa ilalim nito? Kaya hukayin na rin natin. Nandito na kaya sa ilalim nito ang nakatagong Yamashita treasure? Grabe ka naman, Balong. Napakaano mo? Ito na ang bato na hukay. Panibagong sign na naman ba ito? Kasi parang hugis paa ng tao. Balikan na naman natin ang ating mga na-encounter ng mga sign. Una ay ang arrow na nakaukit sa bato, na ang tinuturo ay ang hugis ulo ng aso na nakaukit sa bato, na ang tinuturo din ay ang nakapatong na malaking bato na may arrow sign din. At sa layo ng 1 metro ay meron na kaming nakitang circle na bato at walang kasamang ibang bato dito. Sa paghukay namin ay bumungad sa amin ang isang malaking bato na parang hugis paa ng tao. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano sa palagay nyo ang pagkakaayos ng mga sign na ito? Coincidence lang ba ito? Or sadyang
inilagay ng sundalong Hapon noong World War II para malukit ang kanilang mga nakatagong kayamanan pagdating ng panahon. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa susunod na video.